describe your main responsibilities as an HR personnel in a real workplace setting? Actually, since bago pa man dyan ko sa HR, okay lang mo siya. Okay. Bago pa man dyan ko sa HR na designation because I was once a municipal treasury personnel. Pero it happened nga na-promote lagi from HR to labor and employment to HR na jud. So, mo na nga bago pa dyan ko na-immerse or murag na kuan jud ka dyan sa work, but since akong kabago naana po na ang dako kadyo nga responsibility kay first time sa LGU Gindulman nga naka-create o position of HR. First time na siya this year kadyo na siya na-create. So with that, number one nga role jud sa HR sa amo ang LGU is number one is to kami mo ay magpahaluna sa retirement, promotion, o ang mga paghatag og merit and credits sa ato ang mga employees. Also, naatanan halos concern sa LGU, sa HR, ng LGU. Basta anything with regards to employees, like benefits, na abot na mo. Next question is, what do you consider your strongest skills or strengths as an HR practitioner? Siguro para na ho, one of my strength is since I am the graduate of Bachelor of Science in Management from the University of the Philippines. So na ako'y matawag na background with regards to labor law, number one. Ikaduha is kanang naapo ko'y siguro na ako anhang skills to na ako'y skills na maka-interact ko maayo sa akong mga empleyado, sa akong mga stakeholders. So next question is, how has your experience in HR shaped your perspective on handling people and workplace dynamics? Alright, makaguo ko dyan ako. So, since bago palagi dyan ko sa SHR, di dyan ko kahatag pa o kanan ako bitaw nga overview sa asto o unsa na dyan akong unsay makuhaan sa HR nga experience na ako. But for the short period nga as of karon, makaingon ko nga HR is not just an easy job. Murag bisan siguro o kanang masingkahan ang usa ka empleyado, it's a big deal na jud ay na sila sa usa ka kanang tao bitaw. So especially when you are handling bitaw mga heads of offices. So yun lang, is kung may time, may choice. Next Question. What strategies do you use to keep employees motivated and maintain positive workplace morale? Part of my responsibility is keep tao ka na maka-encourage ka sa mga employees na ganahan niya akong magtrabaho. Especially karon nga since naamang gano'n yung problema ng LGU regarding ka ombudsman, so naami period na what just will do ang mga tao labi na karon mura pa just will do kay nag-change bitaw signatories. So actually number one jud nga motivation sa usa ka empleyado is kwarta. Mo na salaries. Ikaduha is kanang ato ang environment sa ato ang LGU na naataan ng work-life balance. Ikatulo is atong relationship with our mga heads of offices, atong mayor. So kana mo na tulo na to nga dapat i-keep sa atong mga empleyado para ganahan silang magtrabaho. And mostly jud kami mga LGU employees is kanang naami in a week naami kanang 2 hours na naami pwede mi maka himuong mga activities like Zumba, makatapos-tapos kanang sa religious na mga aspect kanang nain managitang mga religiyon. Then we have also our civil service month na kana siya nga time is maghatag ko og recognition sa mga service nga nakuha sa usa ka tawo like 10 years in service, 15 years longevity period nga mga panang sarana awards. Next,
How do you handle situations where employees violate company or office policies? Number one, John, daghan, bisa sa kamuko lagi sa akong time na anak ko daghang mga na matod pa nila, mura ko no ko og principal's office. So, ato na sa amin yung one of the supervisor's office. So, arin sa office na number one way of ang pagkuhan sa control sa mga empleyado is number one, magpabudyag is reprimand. Ang ipatawag ani, then, kung di gihapon, mo lagi na makahatag na memo. What HRM approaches do you apply in dealing with conflicts, grievances, or disciplinary action to the workplace? What HRM practices, approaches. Para na ho kay na ako din ang humanitarian approach. Kay for me, we all have our upbringing. Number one, batasan sa tao magdepende sa ato akong pagkatao sa atong bahay. So, diha, musabutaan ha. Ikaduha is the burden that we have anang mga adlaw sa kada adlaw na to. So, manang musabot ko na ako anang mga approach, and ikaduha po is the incentive program to those who umatang sa ilang best. Next. How do you ensure fairness, transparency, and objectivity during recruitment and selection? Naatay gitawag o personal selection board. So, naatay ka ng group na committee to conduct the personal selection. So, naatay first level, second level member of the PSP. So, kana first level is ka ng mga first level na positions, mga gagawin na position. Tapos, kana second level, dapat mga tagas mga positions. So, ato yan na, ato mayor, ato ang SB Committee on Civil Service, and then ato ang mga empleyado, natin representative, 2 representative per level. So, kana sila, kanang mga tuhan na they were the ones nga mag-demo sa selection. I am just the secretariat to the personal selection. What common challenges do employees encounter during performance evaluation, and how do you address these concerns? So, how How do you address these concerns? And what common challenges do employees encounter during performance evaluation? So, kami sa LGU na kami gitawag po IPCR, Individual Performance Rating. No? So, kana siya is buhato na siya twice a year, January to June, July to December. So, ana nga time, we personally make ourselves mag-ranking ni namin gitawag po MOVs. So, kanang mga MOVs mo na siya atong attachment as to kung sa atong ratings. For example, number one, example, pinaka-simple is attendance to LGU, graduating ceremonies, and programs. So, what are the MOVs? So, dapat naka-level sheet, dapat present ka, so, dapat naabot ka ay kalabutan sa mga activities. So, if always present ka, you have the highest rating of 5. But if hindi ka mo attend, ato ka sa 1 or either 0, you can say 0 or hindi ka mo attend. Next is, how does your office ensure accurate processing of compensation, benefits, and allowances for employees? Kanang problema di ko problema. Di ko magawa kay we are governed by the DBM, natin Department of Budget and Management. So, naana siya naana siya mga salaries nga na siya rate as to what salary grade ang naasa sa empleyado. For example, salary grade 1. Nara din sa 10,000, so 10,000. Hindi rin dyan siya bakay mag-uot ko. Hindi pa rin sa private nga kanang ako depende sa CEO or depende sa president of the agency o pinaihatag sa empleyado nga rate dili. If naakay unsa nga salary grade ako sa ka-person, mo na ito corresponding na salary.
In your experience, what qualities and ethical practices make an HR personnel truly effective in a real work environment? Kana mo na yung pinakalisod mo kay sa tinuod mo dyan tayo matawag nga kanang specific qualities for that. Matlay matawag kay ano bisag unsa ka ka-bright, bisag unsa ka ma-empathy sa imong mga empleyado, they still have something on you against you. Mo na yung pinakaklaro kay moingon dyan ang mga tao nga kana para nila okay the best HR ka kay mo estiman jud kas mga empleyado, but at some point naapoy ubang tao nga ingon jud nga bidya man naka-district sa bidya man na sadya kay kanang dili man updated mo hatag og records di ba nang uban kana itang you cannot blame a pod. So para na mo jud is number one na jud nga pinaka best nga dapat quality sa HR is kanang masabot sa sitwasyon o ka maumag pasabot. Alright. That's it. Thank you, ma'am.